Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan naman. Naging mainit nga no sapin sa mundo ng social media. Isang nakakagulat na balita ang lumabas ngayong araw matapos maglabas ng pahayag si Remulla tungkol sa kanyang pagsisisi sa mga nagawa niyang kasalanan. Ayon sa kanya, hindi na raw niya kayang dalhin ang bigat ng konsyensya kaya't nagdesisyon siyang humingi ng tawad sa taong bayan. Sa kanyang talumpati, inamin niya ang ilang matitinding revelasyon tungkol sa mga kontrobersyal na isyong kinasasangkutan niya. Ayon kay Remulla, meron siyang ginawang mga desisyon na nagdulot ng pinsala sa ibang tao, kabilang umano ang pag-aabuso sa kanyang kapangyarihan. Bukod dito, inabin din niya na may kinalaman siya sa ilang mga kabalbalan na transaksyon na matagal nang iniimbestigahan. Sa kabila neto, ignigiit niyang handa siyang harapin ang anumang magiging parusa bilang bahagi ng kanyang pagsisisi. Nagbigay siya ng pahayag na hindi ko na kayang itago ang katotohanan. Sa lahat ng nasaktan at naapektuhan ng aking mga naging aksyon, taus-puso akong humihingi ng tawad. Kasabay nito, nagbigay siya ng babala sa ibang mga opisyal na may ginagawang mali na tumigil na bago pa mahuli ang lahat. Samantala ang kanyang revelasyon ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko habang ang ilan ay nagpahayag ng galit at hinihiling na panugutin siya sa batas. May mga nagsabi rin na dapat bigyan siya ng pagkakataon magbago. Kasalukuyang pinag-aaralan ng mga otoridad ang mga pahayag ni Remulla upang masuri kung paano ito makakaapekto sa mga kasong isinampa laban sa kanya. Ayon sa mga eksperto, ang kanyang pag-amin ay maaaring magbukas ng mas malaking imbestigasyon na maaaring umabot pa sa iba't pang mga opisyales na sangkot. Ang mga taong tumutumok sa isyong ito ay nananawagan ng hustisya at transparency sa proseso ng pag-usig. Ang ganitong matinding revelasyon ay itinuturing na isang mahalagang hakbang tungo sa paglilinis ng sistema, ngunit kailangan pa rin tiyakin na ang batas ay pairalin habang inaabangan ang susunod na hakbang ng korte. Malinaw na si Remulla ay patuloy na haharap sa mga hamon dulot ng kanyang sariling mga aksyon. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Kadete, official ka na. Kay tinyente ka, kay chief of staff ka, pag kami nakita kang mali, i-call out mo. Sabi ko nga kay Bato kasi do sa post ni Bato, nire-share ko, tapos sabi ko, ganyan ba nangyayari sa Long Gray Line? Tignan nyo sa Facebook ko. Ganyan ba nangyayari sa ano nangyayari sa Long Gray Line? Pag nag-aaway-away kami, no? Tapos nahiya si Bato sa akin, tapos sabi ko, hindi, tama yung post mo. Sitayin talaga dapat yung mali. Kasi pag hindi mo sisitayin nga yung mali, makakalakihan, makakasanayan na mali. And then nagiging tradisyon. Kaya tama yung mag-ingay ka. So nag-ingay siya na si General Acop, sinisitan niya. And that takes a lot of balls na sitahin mo yung upper class mo. Tama lang yon. Pagka mali, sitahin mo. And let him explain. So, ang ano nga dyan, bakit nasana kayo, yung mga AIR, yung mga MUP, nasana kayo. Kaya nga, sabi ko, well, iba takot mawala ng pensyon. Ang inisip ko ngayon, pag di kayo kumampi sa taong bayan, it is enough ground na tanggalin yung pensyon nyo. Ganun kasimple. Kasi kumakampi kayo sa mali ba't kayo pepensyonan ng taong bayan? Because of your service na 30 years plus. Ngayon kayo kailangan ng taong bayan. Yung pension ninyo, because of your service, for being true to the Philippine people. Tapos hindi kayo kakalabanin nyo taong bayan ngayon? Ay, nako. That is ground para ma-terminate yung pension nyo. And I will
make sure that it happens. Kalabanin nyo ako, okay lang sa akin. Magpatayan tayo, okay lang sa akin. Pero doon kayo sa tama. Katwiran, katotohanan at katarungan. Mali na yung ginagawa sa taong bayan. So, ang kapal na mukha naman na hindi kayo nakikisaw-saw, iwas pusoy tayo. Tapos nun, ganyan yung ano, tatanggap lang kayo na tatanggap ng pensyon. Happily ever after. Ninanakawan na nga yung taong bayan eh. Ninanakawan na tayo. So, anong matitira sa kaban ng bayan? Paano yung PhilHealth? Walang budget. Tayo nahanip yan mga siraulo. Paano yung mga maharlikapan? Paano? Kaya, yung sinasabi ko na, AFP, kung gumalaw na noon pa, as early as December last year, hindi na nangyari ang nabenta yung ginto. Na-transfer yung PhilHealth. Di ba? Nawala yung Maharlika Fund. It is because of your insisting that you will be apolitical, that you will uphold the Constitution. When you see right before your eyes, the Constitution is being violated, left and right. Di ba? Right to due process. Di ba nababiolate? Anong ginagawa nyo? You will uphold the Constitution? Anong ginagawa na? Anong ginawa kay Doktora Laika? Love you. Anong ginawa kay Doktora Laika? Attorney Laika. Ano? Di ba binayolate? Nung palang Doktora Badoy, di ba? At saka kay Caselis, binayolate na eh. Yung doon pa lang sa SMNI, sa KOJC, binabiolate yung Constitution. Anong ginagawa? You will uphold the Constitution, you will remain apolitical. When in fact, you're not apolitical. You have chosen a side. Kaya, one last time, AFP-PNP, the Filipino people will declare its supremacy over everyone. We, the sovereign Filipino people. Now, kung merong masiba, matapang, at ready na isapalaran yung sarili niyang buhay, tawagan niyo ko, kayo na lang. Okay lang sa akin. Okay lang sa akin. Tatahimik ako. At tignan natin kung susunod yung taong bayan sa inyo. Sabihin ko pa, sumunod kayo dyan. Hindi ito pasikatan. Hindi nyo pa nakukuha. Bansa natin ang pinag-uusapan. And ako, maliwanag na sa akin yung ruta. Binigay na sa akin ng langit kung anong gagawin. Napanaginipan ko na. Maliwanag na maliwanag, very vivid yung nakikita kong daan kung anong gagawin. Maliwanag na maliwanag. Walang talo. Walang talo. So, nasa inyo yun kung ano. Magagalit lang naman sa akin lang. Ikaw yung Moses eh. Ikaw yung Moses. Ikaw yung magde-deliver eh. Puta ng mga gagong loko-loko Pilipino eh. Kaya ano na lang. Ang instructions ko, mag-enjoy muna kayo. Mag-enjoy lang kayo. Hat na hat kayo. Be sure yung kung ano yung init ng damdamin ninyo, nandyan pa rin. Kasi alam ko, pagka galing sa puso, hindi nawawala yun eh. Okay. So, ubo pa rin ako. Okay. Okay, buksan ang tindahan.
Uy, haba naman. Mahaba na naman. Abutin na naman tayo ng 2 oras nito. Haba ah. Comment kayo ng comment. Ana Marie, Vinculado. Ang sarap pakinggan, John Aldado. Yung kaganapan sa EDSA 1. Oh, nandun ako. Biikot ako lagi doon na nakadalawang ikot ako ron. No, una, tinitignan ko. Pangalawa, nagmotel ako. Walang matulugan eh. Nagmotel muna ako. Ayoko matulog sa kampo, baka bombayin eh. Nagmotel ako sa Pasig, malapit lang. Ah, may kasama ba ako nun? Oh. Tsaka wala na yan, secret na yan, secret. Tapos, kasi inisip ko, baka mamatay ako nun eh, no? Bade, mag-enjoy na lang ako. Wala naman nangyari. Tapos nun, paglabas ko, ikot ulit ako. Daming tao na. Hindi ka na hindi ka na yung kabilang lane ng EDSA, puno na. Puno na. At least itong kabilang side, nadadaanan pa. Okay. Hinokontrol pa yung traffic nun eh. And yung huling araw, punong-puno talaga yan. Punong-puno. Mga, almost 2 million people o kaya mga 1.8, mga 1.5. Yun yung bilang na density ba ng crowd for every square meter, no? Makakompute mo naman yun kung gaano ilan lane yung EDSA, ano yung distansya mula Boni Serrano hanggang dun sa EDSA Shrine. Tapos wala pa nun yung flyover eh. Tapos nun, given a square meter, kung kunyari siksikan, mga 10 tao, 10 square meters. So, kung ang distansya eh, kunyari 1 kilometro, sa 30 meters, kuha mo na. 30 meters, 30 times 1 kilometro, 1,000, 30,000 square meters times 10, 3 million. Tama ba yan? 300,000 lang nga yun eh. Di ba? So, ayan. Yun yung one lane and then second lane, one going to Cubao. Yung isa naman going to the south. Another 300, 600,000. Madali computin, di ba? So, kung ginasabi mo na 1 point something million, nag-compute ka na 20 something, 25. Ang dikit-dikit talaga yon sa isang square meter. Isang square meter, pinagkasya mo 20 tao. Mga dapat yan, 10 tao lang. So, doon, masusukat mo na eh, kung ilang tao. Marami doon, o susero. So, yun yung Okay. Tariray! To si Tariray Swerte, nakasama namin eh. Japanese name po, sir. Kindly check na lang po friend list ni Sir Kevin Duldulaw. Tariray. Yun yung Japanese. Okay. Kindly check na lang po friend list ni Sir Kevin Duldulaw. Okay. Yun yung Japanese name siya under Kevin Duldulaw. Bartok, minimize budget deficits to balance national budget. Publish accomplishments of HOR, Senate, governors, mayors, especially the OPBP is assigned a specific task accountable to HOR and Senate. Meron yung COA. Meron. Ang problema, napapaikutan kasi yung independent body na COA, pinapaikot nila. No? Kaya nga, wala kasing bitay. Pagka may bitay, kita mo titigil lahat yan. Matitigil yan pagka may bitay. Tapos nun, mag-comment kayo, gusto nyo isara Congress o Senado. Gusto nyo isara? Taong bayan masunod. O yan ang taong bayan, no? Hanggang gusto nyo i-house arrest lahat yan? Kasuhan lahat? Except, sino ba yung mga sino yung si Cardema ba, di ba? Yung babae, yung asawa. Richard Go, si Goma, si Pulong, si Marcoleta. All the rest. Meron pa ba iba? Pengin listahan ng hindi kukulong. Pwedeng listahan.
kayong mga nasa Congress, kayong mga hangal kayo, hindi naman ako yung gumawa ng violation. Hindi ako. Simple lang ako, bumoto lang ako. I am a citizen of the Republic. Kayo ang nagnakaw. Kayo ang nakinabang sa pera. Kayo ang nagpayaman. May mga ebidensya. At pagka umikot ang gulong, lahat kayo, house arrest. Titignan lang namin yung yaman ninyo laban sa salin niyo. And if you cannot explain up to the third consanguinity hanggang kabit nyo, I'm sure may mga po-forward dyan because we will offer a reward, for information. Kahit gawin nga 1 million na reward Kasi kung ang babalik, trillion, kahit may mag-offer kami ng 1 billion na reward, trillion yung babalik, okay lang. O di tuwa ng tao na may alam tungkol sa inyo na pagnanakaw. Sila yung mga conduit ninyo, yung mga akala nyo inosente ako, hindi ko alam yung mga style na tainan nyo, kaya lalabas at lalabas yan. Isang linggo lang kayo nalilitisin. Simple lang yun. Salin. At pag hindi kayo maka-explain, wala na, death row na kayo. Death row. So, sino ngayon may kasalanan? Ako ba? Hindi ako yung natatakot na litisin ako. Meron ba kayong pipigain na pera sa akin? Wala. Hindi kagaya inyo, milyon, bilyon. Sino ba may pag-aari ng kotse na mamahalin? Sino ba may relo na mamahalin? Sino ba yung merong bahay, kondo? Sino may kabit? Monday hanggang Sabado, Linggo, nagsisimba kayo. Hayop kayo. Kunwari kayo mga plastic, hinayupa kayo. Sino ba dito ang nag-clear ng pera buwan-buwan nang without resibo? Hayop kayo. Samantalang kami sa FGF, hanggat maaari, yung resibo, pinapaipon namin kay Commander Bukay para ma-clear. Tapos yung ibang member ng FGF, kukwestiyonin yung how the money is being spent. Maya naman kayo. Kayo yung mga, pagka meron kayong ganon, umalis na lang kayo sa FGF. Nakakabigat kayo. Nandun ako sa proseso na nag-iisip ako, ayoko nang pasukan ng demonyo. Huwag kayong dumagdag. Pinag-iisipan ko kung paano mamiminimize ang casualty. Yun yung pinag-iisipan ko. Kasi mahirap sagutin yung may mamatay na tao. Explika mo sa pamilya. Tapos, bibigyan niyo ako ng problema kung ano-anong chismis, kung ano-anong marites. Hayop kayo. Pinag-isipan namin kung paano maayos ito ng peaceful man lang. Pero, babanatan niyo ako ng sandamakal na problema. Mali naman yun. Pwede ba? Hayaan niyo ko mag-isip ng tama at para makapag-isip ako ng tama, nilagay ko yung sarili ko na ini-enjoy ko yung nasa paligid ko. Kahit enjoyin ko yung mga aso ko, enjoyin ko yung pamilya ko, enjoyin ko yung Christmas, enjoyin ko yung kinakain ko, is because may reason. I am about to pull off a very difficult decision that involves the future of this country and the future generations of Filipinos. You don't just decide. You prepare yourself for that decision. Kaya pwede ba, wag kayo sumabay? Hayop. Okay. Ang isa sa proposal ko, Bartok, number 6. Number 5 is that we declare a neutral state. Neutral state. 1, RevGov. 2, define the chain of command para hindi na mangyari ito.
lagi na sa ibabaw ang taong bayan. Meron tayong Council of Elders na represented lahat ng sektor. That is my way. Kung ayaw ninyo, wag. Wag. Bahala kayo sa buhay nyo. Number 3 is, let's review the Constitution and all the laws. Repeal what needs to be repealed. Number 4, death penalty. 4 na kanto, kabaong yun. Number 4, madaling tanda, number 4, death penalty. We put in place the death penalty and have everyone na undergo the People's Court, no? Tapos noon, number 5, neutral tayo, neutral state. We don't care kung sino ka. Russian, North Korean, South Korean, Taiwan, Japanese, o Amerikano, o kaya China, o kaya Canadian, European, Australian. You are all friends to us. You treat us differently. Naka-ano kayo, red flag kayo. Now, consistent sa number 5 na neutral tayo, kasama doon yung about the US bases. Na tama-tama naman si Trump may policy about the US bases. Sabi niya magbayad kayo, ayaw natin, alis kayo. Ganun lang kasimple yun. Kung ang policy ng susunod na US President, magbayad ka ng US bases, we cannot afford. Okay, thank you, alis na kayo. Neutral naman kami. Okay? So, alis kayo, tapos yung Mutual Defense Treaty. Why? Because we want to create our vision for the Philippines is that we will stand alone. We should stand alone. Ever since nandyan yung Mutual Defense Treaty, nakasandal tayo sa Amerikano. Mali. Tanggalin mo yung Mutual Defense, wala tayong kinikilingan. Except yung UN. Na nandyan naman para sa mahusay at maayos na pamamaraan. Pero neutral tayo. Wala tayong kikilingan. Trade, ganun lang tayo. Food security, not only our country, but the whole wide world. If we can supply the world with food requirements, better. If we can supply them with raw materials, better. And if we can be a tourist spot para sa lahat, better. Yung iniisip ng tourism kasi natin, 5 million na turista, Diyos ko. Bakit hindi tayo mag-isip ng 20 million, 50 million? Ano ba yung tourism ng buong mundo? Walang ano eh. Logic of the industry. Walang marketing. Kung sino ba naman yung mga pinagbabayaran ninyo, wala kayong sense of the industry as a whole, and then you want a pie share of market. Kaya kung ang buong industry, buong mundo, 1 billion na turista, tapos maghahanap ka 5 million lang, o 2 million lang, kasi kakatapos lang ng COVID, sir eh. Puta eh. Dapat ang planning natin, sang-ayon dun sa buong mundo and how we perceive ourselves, how much share of the market we want. Because tourism is money. Translate that one person, kahit gumastos ng 10,000 pesos sa country natin, 10,000, you have 1 million times 10,000 million, di ba? Million, 100 million, billion, 10 billion yon. So, kung gusto mo ng 1 trillion, damihan mo yung turista. Akitin mo. Kaya kung ang mindset mo 5 million lang, wala na. Hanggang doon ka lang. Tanga. Bopol. Dapat ang iniisip mo, kung paano ka mag 20 million, 30 million. Kasi ang laki. 1 billion. Tanga. 1 billion, ano ba naman? Ano yung 10% nun? 100 million. Ano yung 1% nun? 10 million. 1
1% of the share. Dapat yun yung target. Ano yung pinakamalaking share na bansa ang nakakakuha? Sino dyan? China? Thailand? US? Anong meron doon? Ay, anong meron doon? Anong ginagawa nilang tama? And doon tayo kumuha ng idea. Anong ginagawa nilang tama? Hamak naman ang ganda ng Pilipinas. Di ba? At kung ang kinikita ng Pilipinas ay 4.5 trillion taon-taon, baka sa tourism pa lang makuha na natin yung buong 4.5 trillion, which makes us 9 trillion, which makes us self-sufficient sa isang industry pa lang. Kung gagawin natin productive ang lahat ng lupa natin, walang tiwangwang, and naka-anchor sa DA, sa agriculture, o sa tourism, o kung saan ek-ek yan, high value na ek-ek, i-compute ninyo kung kumikita ka ng ilan ang kikitain mo sa isang hektarya. O, kunyari kumita ka 100,000 for purposes na lang of computation. 100,000 isang hektarya, you're talking of 15 million hectares, forest land. 15 million hectares times 100,000. It makes sense, di ba? Eh yung mga tiwangwang na lupa ng private sector, kaya nga pagka kayo, private sector, bili-bili kayo lupa, tiwangwang nyo naman, bibigyan kayo ng estado ng panahon para i-develop. In fact, we will offer you, the state will offer you financial mechanisms para magalaw niya yung lupa, para maging productive. Pero pagka hindi productive yung lupa nyo, kunin ng gobyerno, eminent domain. Bibili na lang namin. So, doon sa proposal namin, sa declaration number 6, pera. Consistent doon sa number 5, we want to establish a neutral state, yung number 6, pera. Hindi tayo uutang for the next 10 years. Hindi tayo uutang. We make do with what we have. 4.5 trillion. Total, meron kang in place na death penalty, mawala yung korupsyon. Anyone found guilty of corruption, ganon. Wala nang sabi-sabi. O kaya you get exiled for life, if need be, and then under a painful na punishment, pagsisihan mo na nagnakaw ka. Mawawala yung korupsyon eh. So that yung ngayon, yung sinasabi ninyong 6 trillion na paper money BBM, 4.5 trillion, 6.5 trillion kamo, kunyari. Utangin natin yung 2 trillion na naman, yung 16 trillion, magiging 18 trillion next year. Hindi ba tayo mga hibang? It has to stop. It has to stop. Isipin mo, utangin mo yun, baon tayo. Eh ngayon lang, about isang Pilipino, 95,000 na utang. 95,000. Anak ng tokwa, hindi pa sinisilang yung apo, may utang na. Utang nan nyo. Oh. 95,000. Tapos nun, yung iba nga sinasay 150,000 ang utang. Ang lupit eh. Bakit, what gave you the right na utangin yung future ng mga Pilipino? It has to stop. So, kunyari, kung ang kinikita lang ng bansa natin ay 4.5 trillion, meron pang failure sa koleksyon kasi may korupsyon. Tataas yun. Kung baka magdoble pa yun dahil sa yung koleksyon mo sa customs, sa BIR at kung saan pang ahensya, LTO, sa FEO, sa lahat ng ahensya ng gobyerno, somebody is making money. At pagka yan naayos natin, death penalty eh. Kahit ako magpatupad nun, okay lang sa akin. Patayin ko kayong lahat, hayop kayo, mga magnanakaw kayo. Gusto lang namin maayos ang Pilipinas. Ang dami nagbo-volunteer. Kahit mga ex na kadete, nagbo-volunteer. Sila nagigripo. Kasi nga, nakakainit ng ulo kayo, mga magnanakaw kayo. Wala, pinaghihirap niyo yung taong bayan. Yung mga OFW, remit na remit. Pag uwi nila dito, drug addict yung pamilya niya. Na-rape yung anak niya. Hayop kayo. Ang bigas, ang mahal.
Hindi nyo isipin food security. Tapos ang gagawin nyo, gagamitin yung constitution, kayo nagnakaw, hindi ako. Ako pa ngayon destabilizer. Mga puta ragis kayo. Ako destabilizer, kayo ang destabilizer. Kayo ang threat to national security. And we will show you the power of the Filipino people. Bilang na yung araw nyo, sa totoo lang bilang na. At hindi ko pipigilin yung galit ng taong bayan. AFP, PNP, you have the opportunity to rise up again. EDSA 1, EDSA 2, you have the opportunity to rise up again and show to the Filipino people what you are made of, the character of the armed forces. Hindi ako ang may problema, kayo Hindi ako. Nandito ako sa taong bayan, enjoying ako. I belong to the sovereign Filipino people, and so does your family. AFP, PNP. We the sovereign Filipino people. Kayo, dahil sa pumasok kayo sa AFP at PNP, sinibordinate niyo yung sarili niyo under the Constitution, under the President, the government, eto kayo. Sumumpa kayo. Kaya, ilagay niyo yung sarili niyo sa kategorya ninyo. AFP, PNP, you serve the people. You have the character, you have the discernment. Kung ano yung tama at mali. Hindi na kayo kinakailangan turuan. Bibigyan kayo